Hi everyone! Welcome back to Beyond the Bridge. And again, this is Bridge. Okay. So, last episode I told you actually isang buong gabi ko lang 'to ni-record. Pero sige, panindigan natin yung next episode na 'yan. Kasi siyempre pakiintindi naman po guys, dahil minsan bilang isang tao, may mga time naman na wala tayong gana at may mga time naman na sobrang gana natin. So, make the most out of it. Kapagka nasa gana ka, 'di gawin mo na habang meron ka pang urge na gawin 'yun. At active ka pa, medyo nag-circulate na maayos yung utak mo, 'di gawin mo dun, 'di ba? Huwag niyo ako i-judge. Okay. So, last time we talked about my 20s. So, the years na parang baliw pa ako sa pag-ibig. And I hope that we learned a lot from that episode. Kasi yan ang mga katangahan ko sa buhay. But, ang dami ko natutunan. 'Di ba? Kung hindi ko natutunan yon, feeling ko, hindi ako magiging ganun ngayon. So, looking back, hindi ko siya pinagsisisihan ng sobra. Siguro pa yung pagsisisi, siguro mga 20%. Kasi I will still be thankful sa mga natutunan ko nung 20s ako. Kasi nga, hindi ako magiging ganito ka wisdom packed kung hindi ko siya natutunan. And at the same time, hindi rin ako matututo makisalamuha sa iba't ibang tao. Hindi rin ako matututo sa mga relationships na nagkaroon ako kung hindi ko rin naman naranasan yung mga katangahan na yun. And lagi niyong tatandaan na yung mga katangahan na yan na nagawa niyo before, make sure na may natutunan kayo dyan at hindi niyo na yan uulitin. Okay? After nga nun, nung relationship na yun, syempre I had a lot of relationships din, pero hindi naman nag-workout. Saka yung mga relationship na yun, ano na yun, mga wholesome na yun. Kumbaga, hindi na ako masyadong nag-invest ng sobra dun sa mga relationship after nun. Tapos may mga nanligaw na rin. Pero hindi rin lahat nag-work eh. Kasi hindi nga ako pushy that time no, pagkatapos ng sa kanya. Kung sino lang yung dumating, go with the flow lang ako that time. Kasi nga, takot pa ako. And at the same time, ayoko na nga magbigay ng todo-todo. Kasi nga, I've been through it. 'Di ba? Nakaalis na nga ako dun tapos babalik na naman ako. So, para ka lang kumuha ng bato na ipupukpok mo sa ulo mo. Yun ang magiging mangyayari kapagka bumalik ka pa. And yeah, after that, nag-aral nga ako. And then after ko mag-aral, nakapagtrabaho ako. So, habang nangyayari lahat yan, may mga struggles pang nangyayari sa akin na hindi ko rin maikwento. But most of the people that I know, they know that. Sa ministry ko, kung nagtuloy-tuloy ba ako, nagtuloy naman ako. Kaso, huminto ako for some months kasi nga may nangyari na hindi ko rin inaasahan. But siguro, medyo personal yun eh. Kaya, siguro next time ko na may share kapag ready na ako. Kasi alam ko naman na may matututunan din kayo dun. But, I just want to be careful din kasi there are a lot of people who's involved in a certain point nung buhay ko na yon na nag-pause ako sa ministry. So, yun nga, naghahanap ako, nagcho-church ako pero pa iba-ibang church, hindi church na hindi ako nag-stay sa isang church na nag-commit na ako sa isang church, hindi gano'n. Gano'n lang ang nangyari pa, iba-iba lang. Kumbaga ano ko lang yung every week oath ko sa Lord na dapat lagi ako nasa church. And syempre, nagcho-church tayo kasi kailangan natin ng fuel for life. Like, Word of God. Fuel yan sa buhay natin. Kailangan may Word of God tayo to balance our life. Kasi minsan masama ugali natin. So, minsan dapat binabalance natin yung ugali natin. Hindi dapat tayong laging masama ugali. 'Di ba? Dapat, 'di ba? Dapat may time din naman na mabait tayo. 'Di ba? It depends on the situation. I still understand that. Sige, pagbibigyan kita dyan. But yun nga, after that relationship, ilang years din akong nagkaroon ng parang mga relationships na hindi gano'n kaseryoso. Pero hindi naman ako nag-two-time I never did that. Ako ang tinu-time. Pero ako hindi. Naloka rin. Tapos
pumasok ako sa isang relationship ta's hindi pa pala ako sure. Kasi healing pa ako, pero pinilit ko hanggang sa nakasakit din naman ako ng tao, gano'n. And hindi maganda yon. Kaya ako naman, yung masasabi ko diyan sa mga tao na kunyari after ng relationship niyo, when you went through a very, toxic relationship or worse na relationship, wag muna kayong basta-basta mag-entertain. Mag-entertain man kayo, manligaw lang. Pero yung talagang magre-relationship, wag muna kasi it's either ikaw ang makasakit or ikaw rin ang masaktan. Kasi siyempre, you're still healing, eh. So, there are a lot of things pa na medyo fresh pa sa'yo. Like for example, set up 'pag nasa relationship ka na. Siyempre kakalaya mo lang, sabihin na nating, okey sige sumunod ka sa 3-month rule, pero yung 3 months na yun maiksi pa rin yun for healing. Di ka pa ganun ka-healed nun. Siyempre 'pag pumasok ka sa isang relationship, baka magkaroon ka pa ng trust issues dun sa ano mo kahit hindi naman siya ganun. May time pa na puwede mo siyang i-compare sa past relationship mo or hindi naman kaya, masyado kang ma-pressure na dun sa relationship na yun kahit na wala ka pa dun sa moment na of pressure kasi ayaw mo pa ma-pressure ka dahil nga halos kaka-break mo lang, 'di ba? So, ang daming puwedeng mangyari kapagka pumasok ka sa isang relationship na hindi ka pa healed or it's either hindi mo kayang ibigay pa yung binibigay sa'yo ng partner mo kasi maaaring nakita mo na yung taong best for you, na binibigay niya naman lahat ng mga pangangailangan mo. Nirerespeto ka naman niya, minamahal ka naman niya, loyal naman siya sa'yo. Pero ikaw naman, hindi ka pa ready sa mga gano'ng pressure kasi nga hindi mo pa kayang pantayan yung binibigay niya sa'yo kasi nga nasa healing process ka pa. So, you always be careful on, entering another relationship na hindi ka pa gano'n ka-heal. Always remember that, guys. Okay? So, yun nga, maraming hindi nag-work na mga relationship. Siguro mga nag 3 months lang, may 1 month pa nga, eh. So, may mga nanligaw na hindi rin natuloy kasi nga hindi ako pushy. Ngayon kapagka kunyari niligawan ako or hindi rin siya masyadong nag-push do sa ano na yun, hindi ko na siya habulin. And then meron din nangyari na parang magkaibigan kami, sobrang close namin. Sige ikuwento ko na nga 'to. Sobrang close namin nitong guy. Ta's magkasama kami sa church. Tapos, kung makikita mo kami, may chemistry kami. Wow, ako na gano'n, eh. Parang ako yung nag-declare na may chemistry kami, pero hindi, may chemistry talaga kami. Ano kasi siya nun, eh, taking up criminology, ta's ang ganda ng build niya. Hmm, 'yan ang kahinaan ko, eh. Ang ganda ng build niya tapos may itsura naman siya, cute siya, cute. Hindi ko masabi sobrang gwapo, pero cute siya. Yung tipo kong lalaki na matangkad, gano'n, clean looking, gano'n siya. Mabait siya sa'kin sobra. Ang dami namin nashi-share with each other, word of God, and then mga experiences sa buhay. Ta's meron siyang crush din nun na sinasabi niyang crush niya, pero hindi ako yung sinasabi niya. Meron siyang gustong babae that time na lagi niyang kinukuwento sa'kin na ka-batch niya. Pero hindi nga daw siya sure kasi hindi pa siya ready sa relationship, ganyan. Pero lagi kaming magkasama. So ako, wala naman din akong inasahan. So lahat ng mga pinakikita niya sa'kin, parang okey, for friendship lang 'to. Sobrang special lang siguro ako sa kanya. Hanggang sa kilala ko na rin yung family niya. Kasi nga magkaka-church kami, kahit yung mga ate niya, yung parents niya nasa church din. Kaya close ko sila that time. 'Pag may mga events, ini-invite din nila ako, pinapakanta nila ako, ganyan. Until dumating na yung time na nawala na nga ako dun sa church na yun. As I mentioned earlier na nag-stop ako, 'di ba? Kasi nga in a certain issue. So, nangyari nawala na ako, ganyan. Tapos hindi na rin kami nag-usap kasi that time bago ako mawala sa church na yun, nag-open up na siya sa'kin na liligawan niya na yung gusto niya dun sa ka-batch niya. And then mga ilang months after, nabalitaan ko naging sila, pero hindi sila nag-work. I mean, hindi nag-work yung relationship nila. Tapos, matagal naming hindi nag-usap nung sila kasi siyempre ako respect na lang, eh.
Dahil siyempre meron na siyang ano, yung closeness namin, yung pagiging mag-partner namin, kasi ang tawagan namin partner in prayer kasi kami before. So, may mga gano'n kasi minsan. Ay, sa mga youth diyan, maghanap na kayo ng prayer partner niyo. So, prayer partner ko siya tapos ang prayer partner kasi explain ko lang, ang prayer partner is, kunyari nasa isang church kayo ta's youth kayo, 'di ba? Ang prayer partner is meron kayong i-a-allocate na time when will you pray. For example, 11 PM magpe-pray kayo. Dapat 11 PM magka-text na kayo. Kasi wala pang ano nun ha, wala pang Facebook. Meron ng Facebook nun pero hindi masyadong use. Wala pa sa cellphone apps. So, te-text muna 'yan, magte-text kayo niyan, "Uy 11 PM na," para magpapaalalahanan kayo. Tapos magbibigay kayo ng mga prayer list na gusto niyo ipag-pray. Tapos you both pray for that. Like, kasi if you pray together, mas malakas yung prayer niyo. So, gano'n yung ginagawa namin that time sa'min sa mga youth, na nagkakaroon kami ng prayer partner. It's either boyfriend mo or girlfriend mo kung meron ka or friend mo, best friend mo, puwede. It's up to you. Kahit nga parents mo kung gusto mo maging prayer partner, parents mo, gano'n. Gano'n ang sistema nun. So, magcha-chat kayo or magte-text kayo on a certain time na pinag-usapan niyo, and then meron kayong mga prayer list na ipagpe-pray together kahit na wala kayo, kahit hindi kayo magkasama. Kunyari nasa kanya-kanya kayong bahay, magpe-pray kayo basta sa oras na yun kailangan nagpe-pray na kayo together. So, after niyo mag-pray, o di dun na kayo magte-text ulit na, "Oh, I'm done." Tapos magse-sharing kayo, ganito, ganyan. So, it's up to you. So, ganun kasi ang relationship namin nung guy na yun. And then, after months nga, siyempre umalis na ako dun sa church, hindi na kami mag-prayer partner, ta's nagkaroon na siya ng girlfriend. Tapos nag-usap kami after ilang months, bigla siyang nag-open up sa'kin na, "Alam mo may aaminin ako sa'yo." Parang nung time na yun kinabahan ako nung yun pa lang yung text, may aaminin siya sa'kin. Tapos nung sabi ko, "Ano ba yun?" Parang ano pa ako nun, siyempre di ka magpapahalata na sobrang curious ka o ano, chill ka lang, kalmado ka lang. Ta's umamin siya na, "Alam mo, after ano, tawag dito, after nung ano, tawag dito, nung nawala ka sa church, na-miss naman talaga kita. Tapos nagkaroon ako ng girlfriend. Hindi ka rin naman nawala sa isip ko kasi dapat ikaw talaga yung niligawan ko. Kasi gusto talaga kita kaya nga gano'n ako sa'yo. Kaso nagdadalawang isip ako kasi alam ko na hindi ka pa ready sa gano'n." So, yun yung sinabi niya sa'kin, na hindi pa ako ready, and totoo naman. Ang galing niya naman dun. Ni-respect niya naman yung boundary na yun na hindi pa ako ready. Naramdaman niya yun, kaya hindi niya ako niligawan, pero gusto niya ako. Medyo nanghinayang ang girl na 'to, medyo nanghinayang ang ano niyo, ang ate bridge niyo na 'to, pero somehow naniwala ako dun sa term na talagang kapagka inalagaan mo yung sarili mo, vinalue mo yung sarili mo, talagang everything will attract, eh. So, nung bang panahon na yun, sobrang mahal ko kasi yung sarili ko. Nag-focus ako sa studies ko that time, sa ministry ko, naging busy talaga ako nun. To the point na talagang wala akong time na makipag-relationship talaga. Tapos hindi rin nga ako pushy as I said, 'di ba? Go with the flow lang ako. So, kung anong pinakita niya nun, feeling ko, hindi ko yun binigyan ng ibang meaning. Talagang feeling ko friends lang kami. So, yun nga, umamin siya sa'kin, kinilig ako at some way, pero wala na, eh, tapos na. So, hindi na mangyayari. Kasi nung umamin na siya sa'kin, nagkabalikan na rin sila nun, after nun. So, hindi na nag-push. Tapos ngayon nabalitaan ko, ewan ko kung ano, baka 'pag narinig niya 'tong podcast, nabalitaan ko hiwalay na rin siya sa kinakasama niya. Pero may anak na siya, as I remember. Pero yun nga, yung moment na busy ka na sa sarili mo, ginagawa mong mas better pa yung sarili mo, imposibleng walang maa-attract talaga sa'yo.
And lalo na 'pag ikaw yung babae na hindi ka pushy, you are just calm, kalmado ka lang sa buhay, chill ka lang, 'di ba? Hindi mo kailangan mag-beg ng kahit ano sa lalaki. Gusto ka man niya o hindi. You don't need that, guys. Sa girls din. Then after nun, yeah, wala. May mga nanliligaw ulit. Hindi ako gano'n kaganda, guys. Hindi talaga. Hindi ako maganda. Alam ko sa sarili ko 'yan. Pero siguro kaya may mga nanliligaw lang sa'kin kasi baka mamaya iniisip niyo nagpapaganda naman 'to. Ang dami nanliligaw sa kanya, hindi naman siya gano'n kaganda. Hindi talaga ako maganda, guys. Pero siguro kaya may mga naa-attract lang kasi siguro dahil madaldal ako, conversational ako, or talented, something like that. Siguro yun lang yung nagdadala talaga. Pero yun nga, medyo ligawin ako. Mas marami rin naliligaw. And yun, after nun, manliligaw. Tapos, ayun dun na dumating yung time na nagtrabaho na ako. Nung nagtatrabaho na ako, dun na dumating yung daddy ng mga anak ko. Dun na siya pumasok sa eksena. And actually, friend ko siya since high school. Tapos nung high school kami, tinutokso-tukso na kami. Pero hindi kami natuloy kasi nga may girlfriend siya nun. Oo, hindi kami into hindi kami pro cheating kasi nung time na yun. Well, actually hindi naman talaga dapat pro cheating. So, wag. Kung may relationship na isa huwag niyo ng anuhin, huwag niyo ng pakialaman. Okey na yun, marami pang lalaki, okey? So, yun nga nakita kami ulit and then the rest is history, yun na. Pero ayoko munang magkuwento kasi masyado about our relationship. Siguro in the coming episodes na lang. Kasi it's more personal and fresh pa. So, yun, I'll actually share it siguro sometime, someday, pero hindi ngayon, 'wag muna. For the sake of my kids na rin, 'wag muna. Pero alam niyo maganda rin yung ano namin, yung story namin, yung nung daddy nila. Maganda rin naman and it was also God given, I think, nung time na yun. Pero nung mga kalagitnaan na, hindi na. So yun nga, nagtrabaho ako, naging, young professional na ako that time. And then at the same time, nagse-serve din ako sa church. So, abot-abot ang blessings ko nun dahil alam ko na God is always with me. And then nag-solo living din ako. Yan sa mga 20s na nagbabalak na mag-solo living dahil naka-graduate na or may mga trabaho na, you can do that. Kasi actually, ang sarap din naman na mamuhay mag-isa. And ngayon ang dami ko na nakikita na mga nasa 20s na nagso-solo na, nagso-solo living na. Alam niyo kung bakit maganda? Although, siyempre mami-miss niyo yung parents niyo, eh. Kasi siyempre wala namang magluluto pagka nasa bahay niyo kayo, 'di ba, pagdating niyo may luto ng mga pagkain, um, naka-ready na lahat, 'di ba? Hmm, ang maganda lang sa solo living is matututo ka mag-budget ng sarili mong pera, matututunan mo kung gaano kahirap ang buhay, number one, kasi ikaw na lang ang nagmamando sa buong buhay mo, eh. Expenses mo sa bahay, sa food mo araw-araw, sa mga, needed mo, groceries, siyempre pang-hygiene mo, ikaw na lahat 'yan dahil solo living ka, eh, ikaw lang mag-isa. So, marami kang matututunan kapagka naka-solo ka. Pero kapag ikaw ay hindi risky na person at talagang dependent ka talaga sa parents mo, 'wag mo na i-try kasi mahirap talaga siya. Masaya siya dahil you have peace, you have your own space, you can do whatever you want. But siyempre ang cons nun is minsan mahihirapan ka sa budget mo. Kasi aminin natin sa hindi, may mga parents talaga na magaling mag-budget sa bahay, na feeling mo kahit na medyo kinukulang na kayo for a month, nagugulat ka sa mga parents mo kasi, nagagawa nila ng paraan, ang galing. So yun ang 20s ko. 20s ko mag-isa akong nabubuhay kasi nga nag-solo na ako. Nag-rent ako ng sarili kong place that time. And ang hirap. And then actually noon ang dami pang nangyari sa akin, na-hold up pa ako.
na lahat nawala, pati cellphone, pati pera, ang dami nangyari talaga as in. So, yun yung 20s ko and I experienced a lot during my 20s talaga. And 20s din ako naging mom. Nung 20s din ako, ah, naging asawa. So, ang daming nangyari from 20 years old ko hanggang 30. Sobrang makulay ng buhay ko. And pinakamagandang nangyari sa buhay ko syempre is when I became a mom. Kasi 24 ako nung nagkaroon ako ng first child. And then, yung second ko, 26 ako. Tapos yung pangatlo ko na anak, 28 ako nun. And then yung last, 30 na. So, 4 yung anak ko. And sobrang makulay ng 20s ko kasi sobrang focus ako nun nung nag-asawa na ako. So, sobrang focus ako sa kids ko. Sobrang focus ako sa asawa ko. Ang dami ko rin natutunan bilang wife, bilang nanay. And yung pagiging nanay ko, I'll make a separate episode for that. Kasi ang dami niyan. Sobrang dami niyan as in. And alam ko maraming mommy na makaka-relate sa akin about that. And then nga, sobrang makulay na 20s ko. Ang medyo maaga lang yung maturity kasi nga naging nanay na ako. But, nung pumasok na ako ng 30s, ito na. So, there's a lot of things na natutunan ko when in my 30s. Dati, as I mentioned, naging people pleaser ako. Pero nung naging 30s ako, wala na akong pakialam dyan. 'Di ba? Dati, masyado akong all out sa relationships. Pero ngayong 30s na ako, I know when to get out in a relationship. Kaya nga nag-get out ako dito sa relationship ko na to. Sa tatay ng mga anak ko. And I learned to value more yung self ko. Mas naging wise ako when it comes to decision making. Kasi unang-una sa lahat, being a mom, naging malaking tulong yon for me to be a very good decision maker. Kasi nga, ang buhay ko, hindi na lang yun ang iisipin ko. I need to focus on other people's lives na rin. Kasi yung mga kids ko, 'di ba? Kailangan na nila ako. Kailangan ko magdesisyon na maayos para sa mga kids ko. So sa mga single diyan na 30s pa lang, siguro sa inyo, alam ko sa inyo, some of you, lang mga nakausap kong single 30s, mostly sa financial na Kasi lahat tayong mga trentahin, mas mahalaga na sa atin yung pera, aminin natin sa hindi. Ako sobrang halaga sa akin ng pera. Yun na lang nagpapasaya sa buhay ko ngayon actually. Lalo na ngayong wala akong partner sa buhay. Feeling ko hindi ko nafi-feel na mag-isa ako kapag may pera. Kasi 'pag may pera ka, marami kang mabibili, may mga magagawa ka, puwede mo nga i-date yung sarili mo Kasi I always go out na ako lang, alone. I enjoy myself's company. Kahit na wala akong company kasi mag-isa lang ako. I really enjoy my peace right now. Kumbaga tsaka tulog is life. Yung kaysa magpa-party-party pa ako. Minsan may urge naman ako mag-party kasi nga gusto ko rin magsaya. Pero mas marami yung times na gusto ko na lang matulog. Lalo na kasi sobrang busy mo sa trabaho. Yung mga single diyan na mga nasa 30s, alam ko maintindihan niyo rin ako kasi mas gusto niyo na lang matulog. Nagbabawi kayo. Kaya nga lagi ko sinasabi sa mga anak ko na, kayo magtutulog kayo ngayon. Kasi pagka naging 30 na kayo, kahit 20s na kayo, hindi na kayo makakatulog kasi ang dami niyo nang kailangan gawin sa buhay niyo. Ang dami niyo nang kailangan pagtrabahuhan para lang makuha yung mga gusto niyo. So, you should be resting ngayon sa buhay niyo. Habang bata pa kayo, namnamin niyo yung pagtulog niyo. Ngayon, yung presence din ng parents nyo, always value that. Because kapag tumanda na kayo, hindi na sila palagi nandyan for you. Syempre, pag nasa trabaho ka, ikaw na lang. Sarili mo ng diskarte yon. You cannot depend on anyone else na because you have yourself na. If you are chasing your new dreams or your dreams, ikaw na yun Mag-isa mo na lang yung tatahakin sa labas. Hindi mo na po pwede sabihin na, "Mama, hindi na katulad nung elementary ka or high school na pag susumbong ka, 'Mama, ganito yung nangyari sa school.'" Hindi na gano'n.
Kasi matanda ka na eh. Kailangan mo ng manindigan sa mga desisyon mo sa buhay. Kailangan mo nang harapin yung mga problema sa buhay na ikaw na lang kasi nga matanda ka na. You are matured enough. So, in your 20s, sa lahat ng mga nasa 20s, don't rush your journey. Learn from your mistake. Kapag nagkamali ka na sa isang bagay, wag mo nang babalikan yun. Hindi dahil sa iisipin ng ibang tao, but para sa sarili mong welfare yun. And then invest in yourself. Habang 20s ka pa, invest mo yung body mo. You make sure that you're healthy. Hindi lang yung mental health mo or your emotional health mo, but your physical health. Also, you should always take care of yourself. You invest in yourself. Kung magkakaroon ka ng jowa during your 20s, huwag ka naman masyadong mag-lean on doon sa ganun. And then choose the people who will bring out the best in you. Always choose the person na irerespeto lahat ng gagawin mo sa buhay, lalo na kapag makakabuti yon for yourself. Diba? Don't compromise. Pwede kang magmahal ng tao. Pwede mong ibigay sa tao na yun yung pagmamahal na deserve niya. Pero always remember to give yourself the love that you really deserve. Yeah. At kung feeling mo naman hindi na na-appreciate ng partner mo yung pagmamahal mo, then you are always free to get out of that relationship. You always have the decision. Okay? And then if you're in your 30s, keep on growing. There's no timeline. Huwag tayo ma-pressure sa timeline kasi ako 34 na ako pero nakapagtrabaho pa ako kahit may mga anak na ako, and still I'm doing this podcast. Marami pa akong gustong gawin aside from podcast. Sobrang dami ko pang dreams na gusto kong maabot. Wala dapat limitations sa edad natin. Always remember that. Lagi tayong magiging positive sa income na mga ginagawa natin, lalo na pag sobra yung hard work natin. And don't let comfort stop you from chasing your dreams. Diba? Always protect your peace and be grateful of how far you've come. Remember that it's never too late to start again. Kahit anong mangyari sa buhay mo, pwede kang mag-start anytime. Walang pipigil sa'yo dyan, lalo na kapag maganda naman yung ginagawa mo. At kung mommy ka na, diba? Pwede mo pa rin abutin yung mga pangarap mo. Pero syempre, always consider your kids. Sila syempre pa rin ang mauuna. Sila pa rin ang laging una. So your kids, palagi silang mauuna. Lagi mong iisipin, pa rin syempre ang welfare ng anak mo, unahin mo. Kasi anak mo sila. But, hindi pa rin yun magiging dahilan para hindi mo ma-chase yung dreams mo. So, always be positive when it comes to that. Diba? Lahat tayo may opportunities. Lahat tayo may timeline in God's timing. It's in God's perfect time. Darating yung para sa atin. Kahit anong edad pa yan. Diba? Huwag kang mawawalan ng pag-asa kahit anong edad mo pa. Darating at darating yan for you. So, that will be all for our episode today. Whether you're in your 20s or 30s, remember this. So, life isn't a race. So, every season teaches something different. And don't compare your timeline to someone else's. Trust God's timing, embrace the lessons, and keep becoming the person you're meant to be. Always do good. Kasi it will come back to you. And for today's episode, thank you for joining me on Beyond the Bridge. And if this episode spoke to you, share it with a friend who's navigating this season of life. And again, I'm Bridge, and I'll see you in the next episode. Until then, keep moving forward, one bridge at a time. Thank you. Goodbye.